Hello mga ka-friendship and welcome back again dito sa ating YouTube channel, Ikoy Vlog. At sa araw na to mga ka-friendship ay ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-convert or mag-upgrade ng ating Kaiser payment from monthly to annual. So itong video na to ay para doon sa mga gustong mag-upgrade, mag-change po ng mode of payment from monthly to annual. So na madali lang po ito. Unang-una, kung kayo ay hindi naman IMG member, kung kayo ay Kaiser lang, ay hingin nyo po sa inyong mga SMD or sa inyong mga agent or sponsor yung link para po pag-apply ng change of payment mode from monthly to annual. So ito po yun, actually yung link na to, ibibigay sa inyo itong site na to, magpa-assist kayo sa inyong mga agent. Okay, madali lang po ito. So kung ito po sa kiosk 2 ng IMG, ito po ang ibibigay sa inyo na link para i-fill out. Okay, kung kayo naman ay isang IMG member, dito po sa inyong login account sa IMG, ay pupunta na po kayo sa kiosk 2. Ito po siya. Pag kinlig nyo yan, ito rin po ang lalabas. Okay, so from here, i-click po natin yung amendment. Okay, step number 1, amendment. I-click po natin yan. Tapos, i-enter po natin yung ating policy number o yung application number natin. Ayan po, no? So, ako po, actual ko po itong gagawin ngayon. Magko-convert ako or mag-upgrade ako ng mode of payment ko, change to monthly to annual. So, ito po yung aking policy number. At i-search po natin. So, ito po siya. Bali po, nag-email ako sa Kaiser. Nag-create po na ako ng ticket. At humingi ako ng instruction sa kanila kung paano pag mag-upgrade, mag-convert ng mode of payment. Okay, so magpa-assist din po kayo sa inyong mga agents, sa inyong mga SMD. Unang step pa lang, magpa-update kayo, magtanong kayo kung ano yung mga instruction para hingin yung computation. Kasi magbibigay sila ng computation kung magkano yung babayaran ninyo. Okay? So, in my case, ito po yung reply sa akin ng Kaiser International 2 days ago po ito, noong August 16. So, ito po yung aking babayaran. Kasi naka-monthly nga po ako ngayon. Kung makikita nyo, naka-monthly ako ng 3,529. Okay? So ngayon, i-convert ko na siya ng annual. Okay? Change mode na po ako to annual. So ang babayaran ko po ay ito, yung breakdown niya. Okay? So may nakalagay dyan. Meron silang ito yung premium. Okay? 35293 less 7,000. Sila na po nag-compute niyan. So 28,235 plus amendment fee na 300. Plus merong surcharge na 1502. Hindi ko na po tatanungin kung para saan yung surcharge na yan. So siguro kasama talaga yan sa babayaran. So lahat-lahat ang akin pong amount na babayaran is 30,037.64. Okay? So balik po tayo dito sa ating dito, no? So dito natin ilalagay yung amount natin. Okay? 30,074 30,037 pala. 30,037.64. Okay? So, double check nyo po yung amount. Ito po siya. Okay? By the way, nakalagay din dito, yung amount na to ay dapat mabayaran nyo. May nakalagay dyan na deadline kung kailan siya dapat. Sa akin kasi is October 6, dapat mabayaran ko na siya para change na ng aking mode of payment from monthly to annual. Okay? At the same time, mag-fill out din po kayo ng form, yung amendment form. Saan nga pala mada-download yun? Ipapadala din nila ng Kaiser sa inyo once na mag-create kayo ng ticket. Okay? Pag nag-request kayo ng change of mode from monthly to annual, ipapadala po nila yung form. So ano po yung form na yon? Ito po yun siya. So ito po yung form na na-fill out ko. Galing po to sa Kaiser nung nag-create ako ng ticket.
Finill out ko po yan. Ito lang po kailangan fill out natin. Yung contract price natin, kasi K60 po ako, contract price, yung policy number. Siyempre yung ating details natin dyan. Last name, first name, middle name, plan name, Kaiser K60. Tapos wala na dito, hindi na to, no? Tapos dito, change mode of payment to, nakalagay po dyan, new mode of payment. So, i-check nyo po yung annual. So, sa akin, binilugan ko siya. Ayan yung annual. Yun lang. Tapos sa baba, okay, ilagay nyo yung detalye din dyan, pirmahan nyo, at saka yung sponsor ninyo, yung agent ninyo, nakalagay din dyan na may pirma niya. Okay, so yan po i-upload natin doon sa Kiosk 2. Okay, so balik tayo sa Kiosk 2. So, nandito na yung amount natin. So balikan ko lang po yung amendment application form. Okay, saka yung amount na babayaran nyo na kinumpute na po yan ng Kaiser. Sila po ang magko-compute niyan. Okay, so i-upload na ngayon natin yung ating amendment form. So i-upload ngayon natin. Okay, so take note po dun sa amount na babayaran natin. Dapat sakto kung magkano po ang binigay nilang computation. Sundin lang po natin. Okay, click natin yung next. Okay, so dito, i-fill out nyo na rin yung inyong information. Okay, so dito ngayon, kung saan kayo magbabayad, kasi lagi ako po sa video bills payment. Naka-mobile banking ako. So kung meron kayong mga mobile banking, mas maganda. Kung Eurocash, mas okay din. So magpa-assist na lang kayo sa inyong mga agent kung saan nyo gusto magbayad. Alawan ba? Bank transfer, over the counter. Okay, in my case, video bills payment po tayo. Click po natin yan. Para po ito makapag-create tayo ng subscriber number. Okay. I-fill out nyo na rin dito. So kung saan yung address niyo, type ko lang. Okay. Tapos i-click nyo po itong payment method, itong maliit na circle na yan. So after nyo na fill out yung information nyo, tama yung amount na babayaran, click lang po natin yung next step. Okay. So ito na po yung subscriber number. I-click nyo na po itong tatlong malilit na box na yan, checkbox, and then submit. At ito po yung ating subscriber number. So yan po ang ating gagamitin pagbayad ng ating amount using video bills payment. I-enroll po muna natin yan sa ating BDO. Okay, so papakita ko na sa inyo kung paano natin siya i-enroll sa ating BDO. Okay, so dito tayo ngayon sa ating cellphone kasi bubuksan natin ang ating BDO mobile app kasi kailangan natin i-enroll yung ating subscriber number doon sa ating video payment instruction. So once na nakalagin po tayo sa ating BDO, punta lang po tayo sa after nyo nakapag-login, punta po kayo dito sa baba sa may right side corner and then punta po kayo sa enrollment services. Okay, dito sa enrollment services, i-click natin yung company biller. Enroll company biller. Press yung company biller. Tsaka i-type natin yung International Marketing Group. So ito po siya, International Marketing Group. Press natin. Tapos yung subscriber number, kunin natin dyan doon sa na-generate ng payment instruction. So makita natin dito yung payment instruction. I-type lang natin yung subscriber number.
ePay PH Q 4 N. Okay, so kung okay na siya, lagyan po natin ating pangalan, subscriber number. Yung preferred nickname naman ay para matandaan nyo lang kung para saan po ito. So ilagay ko lang yung aking preferred. So ito lang yung aking lagyan ko ito ng change to. Okay, then click natin yung continue. So kung tama na yung ating subscriber number, double check nyo rin ulit para po sigurado. Okay, and then click natin yung continue. Ayan, so na-enroll na yung ating subscriber number. Ngayon naman pupunta tayo sa pay bills ito sa baba. Pay bills, and then click ulit natin ang pay bills. Pay from. Tapos yung pay this company biller, yung kinrate po natin na ayan, so ito change to annual, itong kinrate natin na subscriber number. Okay, so yung amount, sundan lang po natin yung binigay ng Kaiser kung magkano yun siya. So in my case, ito po yon 30,037.64. Remarks, lagyan ko ng pangalan, palayaw ko lang po yan. Okay, so yung remarks ko, kasi ito yung purpose ko nyan, from monthly to annual, para palatandaan lang po yan, para at least alam nyo po kung para saan yung binayaran ninyo. Then click natin yung continue. So double check nyo ulit bago natin i-confirm yung amount natin ay sakto na, yung subscriber natin tama na yung subscriber. Okay, yung amount, saka natin siya i-confirm ngayon. So ayan, natapos na yung ating pagbayad. Screenshot na lang po natin to para meron po tayong record. Screenshot natin. Okay, so ganun lang po siya kasimple. Okay, yung ating sinubmit na form doon kanina, naka-attach na, naipadala na po yun doon sa Kaiser, at itong payment natin, hindi na rin natin kailangan i-submit yung screenshot kasi automatic na po yan na marireceive nila. Okay, so ganun na po kasimple ang pagbayad or pag-change ng mode from monthly to annual. Sundan nyo lang yung instruction, at after a few days, ipopost ko rin po dito kung nag-reflect na ba sa ating Kaiser portal. Okay, so ngayon po ay August 18. So I expect mga 2 to 3 days or 4 days magre-reflect na to sa ating Kaiser portal. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-friendship, at maraming salamat sa panonood, and God bless you all.